First timers, pero ang tanong sa inyo, naniniwala ba kayo sa kasabihang tomorrow is another day? Yes mga first timers, tomorrow is another day. Yan ang katagang hindi ko lagi nakakalimutan at lagi kong binabaon sa araw-araw ng buhay ko. Alam niyo kung bakit? Kung simple, tomorrow is another day. Ibig sabihin, kung anong sitwasyon mo ngayon mga first timers, it's either masaya or malungkot ka, or may pinagdadaanan ka o may dinadanas ka, maniniwala ka ba na posibleng bukas wala ka na dyan sa kinakalagyan mo? Naniniwala ka ba na bukas pwede ka na maging masaya? Or bukas matupad na lahat ng mga pangarap mo? Diba? Tomorrow is another day mga first timers. First timers, what's up sa inyo? Anong first time ang meron sa inyo ngayon? Today, andito tayo sa Bukawi, Bulacan para mag-explore kasama si John Enguero. Samahan niyo kami mga first timers. Ayan mga first timers, nandito tayo ngayon sa McDo, Bukawi para antayin ko si John Enguero, yung kumpare ko. Ang usapan namin alas 10, dito lang kami mag-meet, tapos pupunta na tayo dun sa location mo saan tayo mag-explore. Bago yung lugar rin sa akin, first time natin pupuntahan yun. Matagal ko na narinig yun, marami na akong mga vlogs na nakita doon, pero today meron tayong chance para explore yung lugar kasama yung kaibigan ko at kumpare ko na si John Enguero. Antay lang natin siya. Dalawang hot choco, tsaka dalawang cheesy egg dasal. Alright, Johnny. Ay, hindi na kape ako. Yan. My first time, salamat. Morning bro. Good morning. Hindi lang kita, tsaka meron ko dito. Ano ba? Thank you! Thank you! Salamat, salamat. Ano naman? Makdo, ano ba to, Makdo? Ganun-ganun ba to, Makdo? Oh, lumalabas kayo sa vlog ni Boy first time. Wala si ano? Wala, hindi pinayagan. O yung mga first timers, hindi pala pinayagan sa kaprap. Wow. Excited na kanina, pero nung paalis na, inutusan na nanay magbantay nung surplus shop nila. Ilang taon na ba yun? Ba't hindi pinapayagan? 45. So pag 46 na siya, mapayagan na siya? Depende. Depende, may curfew pa. Kumusta bro? Ayos na, ayos na. Kumusta? Namiss ko si Boy first time. Ako din, mamiss ko rin. Naka-catch up kami ngayon. Mga first timers, John Enguero, hindi na bago sa inyo yan. May nag-vlog din ako. Mag-breakfast muna siya kasi tapos na ako. Tapos mamaya mag-explore tayo somewhere dun. Sabi mo ba ako saan? Sinabi mo? Hindi ko pa sinasabi. Pag pumunta ka doon, sa pupuntahan natin, parang nandun ka talaga sa totoong Lugar? Oo. Totoo ba yan? Oo. Napuntahan mo na to? Oo. Nakapag-photoshoot na ako doon eh. As in, legit yung feel? Legit kasi... Okay. Isa-surprise namin kayo mga pusa. Mag-breakfast muna siya. So kung nangangarap kayo na pumunta doon sa bansa na yon, pag pumunta kayo dito sa lugar na to, dito sa Bukawi, parang pumunta na rin kayo doon. Parang practice. Na-excite ako. Okay, game. Hindi ko na kayo isa-surprise. Pupunta tayo ng Korean Temple. Nasa title lang din naman pala ng vlog na to yung pupuntahan natin. Pa-suspense pa ako. So ayun mga first timers, kasama ko si John Enguero. Actually napunta niya siya sa lugar na to. Sasamahan niya ako. Tulad nga ng sabi niya kanina, nasa Bukawi, Bulacan tayo. Pero yung pupuntahan natin is pag nandun ka, mukhang nasa iba kang bansa. Para kang nasa Korea. Oh, andito na tayo. Ang bilis naman. Andito na tayo. Yuhu! Mga first timers, andito tayo ngayon sa Korean Temple sa Bukawi, Bulacan. Maliit lang yung lugar, pero sobrang dami ng temple tulad niyan. At meron pa dito sa kaliwa ko, sobrang dami. So yun lang ang gagawin natin ngayon. Kasama si John, dito sa tagiliran ko. Wala kaming gagawin, wala tayong ibang gagawin kundi mag-explore lang dito sa lugar na to na feeling natin nasa Korea. Annyeonghaseyo. Anong sa'yo? Let's go bro.
Romantic place. Oo nga eh. Dapat yata kapag naglalakad ka, Korean temple to eh. Meron mga tradisyon na ginagawa yung mga Koreans. Hindi, Japanese ba yun? Japanese o Chinese yun. Ganito pag Korean. May madudurog ba ako? Wala naman. Bakit? Bakit ganyan? Yung mga ganyan yung mga Koreans. Awkward bro. Langit ka, lupa ako. Bumaba ka na dyan. Ganyan, di ka nanonood ng mga k-drama no? Hindi ako nanonood. Ang ibig sabihin daw nun, kapag yung babae, yung ginawa namin kanina, kapag yung babae nakasampa sa lalaki, ibig sabihin parang talagang nirerespeto ng lalaki Ang babae. yung partner niya. Kasi binubuhat lang. Awkward bro. Bumaba ka na dyan. Sa Korean drama. Sa Korean. Sa Korean? Sa Korean ako. Okay. Ayun nakalagay. Ayan, naiintindihan ko yan. Bakit hindi mo ba to? Buhatin ang babae sa likod. Buhatin. Kaya ka na, nagsisimula ka na naman eh. So ito mga first timers ang tinatawag na Korean temple. Laki no? Well, titignan natin kung anong meron dyan sa loob. Yung mismong ilog nila is matcha flavor. Alam mo, nainom mo yan bro, siguradong kulutan mo. Oo, sigurado yan. Well, siyempre, kailangan natin respeto yan kasi siyempre dahil temple yan, hindi naman tayo basta-bastang pwedeng pumasok dyan kung gusto lang natin. Mas may enjoy natin to pag nakikita natin yun. Ay! Taas yun, tika lang, may nag-picture. Wait lang, silipin nyo natin. Sa loob. Temple ba siya bro o parang hotel siya? Korean temple hotel. Kaya tika lang, mayroon tanong sa'yo, pupunta ka ng Korea dati di ba? Anong experience sa Korea? I mean, okay, siguro para mas accurate. Yung nakikita ba namin sa TV na mga Korean novela, ganun yung pakiramdam nung habang pinapanood namin at yung mismong nandun ka sa Alam mo, Korea. ang maganda sa Korea bro is yung Mga lugar Koreana. mismo, yung mismong sa Korea. Actually yung mga Koreana hindi ganun. Iba yung sa TV, iba yung mga artista. Okay. Pero yung mismong lugar, halimbawa gantong oras, tanghali, anong oras na ba? Mag-alas 12. Mag-alas 11. Sa Korea, gantong oras, ganyan katirik yung araw, pero yung paligid, ma-orange. Parang may filter na agad. So romantic na agad yung effect. Talaga? Oo, ganun yung dating. Tapos yung tama nung sikat ng araw sa balat mo, hindi masakit. Hindi mo sakit. Basta yung dating mismo ng lugar, Malambing. romantic na agad. Oo, medyo blurred na parang, hindi kagaya sa atin, di ba? Sobrang pagtanghali talaga nakakasilaw. Na, Doon, ma-orange na parang iba talaga eh. Iba. Parang yun, romantic agad. Kaya yung mga k-drama is mahilig sila sa mga romantic ganon. siguro. Posible. Posible. Huh? Tsaka magaganda kayo, di ba, sa mga Korean novela, yung texture ng video, parang dreamy. Ganun ba? Kala ko Diba? dati kasi, sa editing nila tinitira yung ganun. Na mukhang dreamy, mukhang... Yung mismong lugar sa Korea, yung kulay ng paligid, ganun na agad. Ganun na agad. Kala ko hindi totoo, pero ganun pala talaga. Sige, buka ko bukas. Punta ako dyan. Sakto-sakto, may 6,000 cases ng coronavirus. Diyos ko, di wag mo na. Ito lang yata nag-iisang temple na pwede nating pasukin. Pero sige, samahan niyo ako. Itutur ko lang kayo sa loob. Actually, yung mga rebulto dito, halo-halo na yung may pagka-Korea tsaka yung mismong pagiging Katoliko. Tulad mo si Jumo, kilala mo ba yun? Sa Jewel in the Palace. Dito may mga rebulto na ng mga santo. So mixed na siya. So pwede siya pang Korean or pwede na siyang gawing parang chapel para magsimba. Hindi ako pwede maglakas ng boses kasi observe silence daw. Okay, wait lang ha, kasi posibleng pagkatapos yung mapanood ng vlog na to, magkakaroon kayo ng interest para pumunta dito. Sasabihin ko na agad sa inyo na pag pumunta kayo dito, kapag nag-photoshoot kayo, magbabayad kayo ng 500. Tapos, yung entrance kasi naman is parang 10 piso lang naman or donation na bibigay nyo. Pero sa photoshoot lang naman, pakasakali lang naman gusto nyo mag-photoshoot, magbabayad kayo ng 500 pesos. Para at least hindi kayo magugulat na bigla kayong singilin pupunta kayo dito. Magdadala kayo ng mga model ninyo. Okay?
parang hindi lahat mukhang ano, no? Temple ni Korea kasi parang meron ng touch siya ng pagiging ano, Kristiyano or Catholic. Oo, kasi ito mo, may cross. Wala namang ano, di ba? Wala namang crucifix ang Korean. Oh. Pero trivia bro, trivia. Okay. Karamihan na rin kasi sa Korean, modern no, is Christian. Oo nga. Marami ng Christian talaga sa Korea. Korea. So, ibig sabihin, pag sinabing Christian is Christ believer. Marami na sa Korea. Kaya siguro may crucifix din itong ganito. Sabihin, naniniwala sila kay Jesus Christ. Kasi may crucifix eh. Yun yan. St. Andreas Kim Taegon. Hindi ko alam kung anong kwento niya. Kasi syempre hindi naman ako masyadong expose sa mga usapang Korean or buhay ng mga Koreano or history ng Korea. Sa lahat mga nakakalam, comment nyo kung ano yung kwento niya. Nandito na tayo para mag-explore. Hindi ko rin alam kung paano ipapaliwanag. Hindi ko alam kung anong meron sa loob, pero nakalagay is Relic of Andrew Kim Taegon inside. Ano ba ibig sabihin ng relic? Please paki-comment kung ano ibig sabihin ng relic. Hindi ko alam. Tara, mag-explore muna tayo. Relic. Oh, sorry. Makikiran lang ako. Madamo yun. Thank you. Parang ito yata yung pinaka-last na temple na pwede. Ang sayang lang kasi, nangihinayang ako mga first timers. Kasi, andito na tayo sa temple. Pero yung experience na pwede sana tayong umakyat para masilip natin kung ano yung loob ng mga temple na to. Wala. Kasi nakalock siya. Tapos sana no, yung mayroon na babasa tayo na kung anong tawag sa klase ng temple na to, kung ano yung silbi niya pag nandun sa Korea. Diba? Ganun sana. Kasi nagsa-sightseeing na lang tayo dito. Ganda no? Kung gusto nyo katahimikan, kung gusto nyo mag-date dito, parang pwede naman. Sa halagang 10 piso, meron na kayong katahimikan at privacy ng mahal mo sa buhay. Pero hindi ito public place Pasyalan lang to at kung gusto nyo lang ng katahimikan talaga, pwedeng pwede itong lugar na to. Huwag nyo gawing parang luneta to. Kung tatanungin mo ako bro, sa reaction ko dito sa lugar na to, pwede siyang quickie na escape kung gusto mo lang magkaroon ka ng katahimikan or gusto mo lang mag huminga konti, mag-chillax, no? Ito yun. Hindi naman ang purpose ng mga temple na ganito. Ng Korea? Para, hindi kahit anong temple, kahit ano pang faith or belief yan. Yung mga temple is place to To meditate. to meditate yun, mismo. Kasi wala namang kadalasan talaga sa mga temple, wala kang gagawin kundi mag-meditate at mag-pray. Tama. Nakakapagbigay ng ano yun, peace of mind para sa atin. Actually, hindi lang sa Korean temple, kahit sa simbahan. Kahit saan naman, kahit saan simbahan. Yun ang purpose ng simbahan. Ang simbahan is lugar para sa mga talagang halimbawa gusto mo na talaga ng ng ma-relax or ma-renew yung sarili mo. Yan. Sa mga ganitong lugar. Napakatahimik, sobrang tahimik. Tulad ng mga ganitong lugar, maganda naman siya puntahan bro. Para at least 'di ba, maiba lang siya sa mga yung ginagawa natin usual ba na kunwari kung gusto mo mag-unwind, pumunta ka sa beach or pumunta ka or sabihin natin kahit maingay sa mall, pumunta ka sa mall, minsan mas okay din na ibahin natin konti, baliin natin konti yung nakagagawian natin na Imbis na sa mall mag family day, family bonding. Sa mga ganito. Sa mga ganito, try ninyo. Ganda rin naman siya. Maraming salamat bro sa pagsama sa boy first time. ngayon at nagkasama tayo at na-enjoy natin yung lugar na ganito. Kita ulit tayo mga... Ay, hindi pala. Bukas pala may mga first timers. Magpapaalam muna ako kasi wala akong upload bukas dahil pupunta muna kami ng Zambales ng family ko. Okay? Yun lang inihiling ko sa inyo mga first timers na syempre, ganun talaga ang buhay natin. Meron tayong ups and downs sa buhay pero hinihiling ko sa mga panahon na ito mga first timers, ipag-pray nyo lang ako. Ipag-pray nyo yung family namin. Ipag-pray nyo ang tatay namin na sana, yun, makasama pa namin siya ng habang buhay kahit hindi namin siya nakakasama. So, ganun lang. Laban. Sabi mo nga kanina bro, dumadaan lang to.
Tama, Dadaanan lang natin. Malalagpasan din natin. Pao, mga first timers, patuloy ako magiging matatag para sa lahat. Pwede ba ako Okay? mag-request sa mga first timers? Okay bro. Request ko lang sa mga first timers. Siyempre, nakikita nyo lang naman si Boy first time sa mga vlogs niya. Pero hindi nyo masyado sigurong or naiintindihan nyo, pero hindi masyado yung proseso na ginagawa niya every time na nagbablog siya. Kasi content creator din ako, nagbablog din ako. Alam ko yung hirap. Yung ginagawa ni Boy first time na gumawa ng video para sa mga first timers almost every day is napakahirap. Kaya yung suporta na binibigay nyo kay Boy first time, maraming salamat. Suportahan nyo si Boy first time dahil deserve niya talaga yung inyong mga 100% na support. Kasi yung ginagawa niyang effort para mapasaya kayong lahat, especially yung mga nalulungkot, mga nasa ibang bansa, yung mga wala masyadong kausap sa buhay, yung mga videos lang ni Boy first time. Maraming salamat sa mga sumusuport kay Boy first time. Laban lang. Aaminin ko talaga sa inyo sa mga panahon na to, sobrang di ako okay. Pero dahil andyan kayo, marami kayo nagtitiwala sa akin. Lalaban tayo. Malalagpasan natin itong mga first timers. Medyo sunod-sunod yung dumadating na pagsubok sa buhay. Patuloy na lalaban at tatayo ang Boy first time nyo para maghatid ng kaligayahan, magpatawa, magpasaya sa inyong mga malulungkot dyan. Kaya yun, magkita-kita ulit tayo soon mga first timers pagdating ko galing Zambales. Okay, tuloy-tuloy ang biyahe natin, tuloy-tuloy ang explorations, mga chill vlogs natin and adventure, hindi yun mahihinto. Kahit ano man dumating na pagsubok sa buhay, tuloy-tuloy nating hahanapin kung saan yung masaya, kung saan yung payapa, at kung saan, basta tuloy-tuloy nating hahanapin yung kapayapaan, yung kasiyahan. Nakikita nyo malungkot si Boy first time sa mga video niya ngayon, pero panoorin nyo kung paano siya babangon dyan. Yun ang magiging inspirasyon nating lahat. Kasi ako solid first timer talaga. Solid first timer. Since day 0. Yun mga first timers, yun lang hinihiling ko. Huwag kayong mag-alala, sabi ko sa inyo magiging malakas ako. Lalagpasan natin lahat to. Basta patuloy niyo lang ako ipag-pray. Kakayanin at kakayanin. Tulad nga ng sinabi ko sa inyo kanina mga first timers sa intro natin, di ba? Tomorrow is another day. Kung ano yung sitwasyon natin today, posible na bukas bumaliktad na. Ngayon malungkot ka, pero bukas magiging masaya ka na. So magtiwala lang lagi, laging positive lang tayo lagi sa buhay. Tomorrow is another day. Hindi tayo mahinto lang sa isang sitwasyon. Today magbabago at magbabago yan. Okay mga first timers, see you soon sa next travel vlog natin. Surprise ko kayo. Marami tayong mga pupuntahan. Maraming salamat bro. Mga first timers, see you sa Mindanao. See you sa Mindanao. Chill Squad. April. Yeah, rock and roll yan. Sige mga first timers. Life is good. Kita kits.